Opo. Eh bakit kinakailangan mag-tip ka pa kung paano ako magtitipid? Sa init ngayon, ibig mo sabihin, sasabihin niya sa akin, huwag niyo munang paandarin ng mag-electric fan ka na lang. Alam mo, pag gumamit ka ng electric fan, ang binubuga niya, init din eh. Yung humidity. Para bang hindi mo alam ang gagawin, magtitipid. Magbigay ka ng tip para ako makatipid. Ang gawin mo, ibaba mo yung presyo ng kuryente para... Si Nelson pa, pagbukas ng aircon, bubuksan pa yung ventilador. Sabay. Sabay. Para yung lamig, umiikot. Pati bintana, binuksan na lang. Sinasabi ko sa iyo sino ba yung mga chairman ng mga committees sa energy? Binalta na po ngayon, Kong. Sino ba? Nagbago na ngayon, ano? Sa Senate? Ay, oo nga, no? Kasi nagpalitan ng liderato ng Senado. Ang nakita ko po ata, pero aywan ko kung ano, kasi ang Senadora Pia Cayetano ata ko, ang pumalit kay Senador Rapi Tulfo Sa? Senate Committee on Energy. Ay, aywan ko na po kung anong mangyayari ngayon. And speaking of bagay na yan, Kong, may mga nagtatanong kasi sa atin, ano ha, ito sana, yaman din lamang nabanggit ninyo. Ano na hubda-hubang, kasi nabanggit natin noong nakaraan, sa programa po ni Senador Rapi, meron siyang foundation na ginagamit, Nelson eh. Ano ba yun? Yung Rapi Tulfo in Action Foundation ata, Kong. Ano ha? Para mapatibayan natin ang foundation yan, kinakailangan ay usisain ninyo. Opo. Dapat merong mag-represent sa programa natin. Sabihin natin, kami po ay galing sa ganang mamamayan, Opo. Net 25, pwede po ba kaming makahingi ng duplikadong kopya Okay. ng GIS po ng Rapi Tulfo in Action Oo. para makita po natin yung inyong corporate paper kung ano po yan, kung foundation po yan o hindi. Di pwede bang gawin ng isang pribadong individual yan? Oo naman, kasi mga public documents ito eh. Pero sa SEC nyo pupuntahan? Susulat lang kayo na pwede po bang makahingi ng sabihin nating true copy, yung ganyan, certified true copy. Oo. Kasama na po dyan yung mga audited financial statements para po makita natin yung extent po ng transaction nila. Kasi kung foundation po yan, pangkaraniwan, mga donors po ang pinag-uusapan. So kahit hindi kayo incorporator o donors ng ganong Hindi foundation? naman yung kasi citizen ka naman eh. Okay. Kasi lahat naman yan ay public documents. Ano? Opo. Para lang masuri ninyo kung talagang... kasi Legit. sinasabi ninyo foundation, baka naman ang nakalagay doon, hindi naman foundation. Ngayon, kung foundation, ang pagkakaalam ko kasi dyan, pag foundation, pwede kang tumanggap ng mga donors. Yes po naman. Kasi yung mga donors naman na ma-motivate na magbigay sa isang foundation. Ang foundation kasi, ayon sa aking pagkakaalam, mga charitable institutions to eh. Opo. Charitable, religious, minsan sports, cultural, educational, development, veterans, and other welfare areas or causes. Oo. Ngayon, kapag halimbawa, ganito yung kanyang category, maaari nga naman siyang maging mapasailalim sa isang foundation. Pero kailangan linawin, ha? Ano ito? Charitable ka? Asan ang mga donors mo? Okay. Kasi yung donors nagbibigay, Jen, Nelson, dahil ini-encourage natin yung magbigay ng donor. Kasi ang incentive naman nila, kabawasan ng kanilang income tax na babayaran. Tax incentive. Doon sa isang taxable year na yon. Tama. Pero ang tinatanong ni Nelson kanina pa, buti naalala ko, yung po bang kinikita kanya nung Rapi Tulfo in Action ay klasipikadong donation? Opo. Hindi ko alam, sapagkat ikaw, meron kang binanggit nung isang Nung araw mga nakaraan na programa natin, opo. kung income yun, paano magiging makaklasify na donor? Hindi naman nila dinidispute ko. Hindi naman sinasabi nilang mali yung tala na yun. Pwede ka YouTube, naman, Facebook. pwede ka naman makipag-ugnayan sa, ikaw naman ang anchor ng ating, kayong dalawa ni Nelson. Pwede naman kayong pumunta sa BIR. Pwede nyo namang itanong, paano po ba yung income po ng Rapi Tulfo in Action, for example? Opo. Ito po ay sa amin kasing palagay, income. Paano po ba ito na itatranslate na donors o donation? Opo.
Kung pwede po ba yun? Pwede naman kayong magtanong eh. Oho. Oo. Hindi, kung sasabihin hindi, kita ito ng mga miyembro ng foundation. O kaya naman ay... Hindi ka pwede kasing kumita. ganun ba? Oo, alam mo, mayroon sa batas kasi dyan eh. Alam mo, nasa National NIRC natin na sinasabi na yung pong nagme-may-ari ng foundation, hindi siya dapat makakuha mula doon sa donation. Donation ang tawag eh. Opo. Na mas mataas sa 10% nung i-donate. Kasi nangangailangan din ganun ng gastos din kasi yung foundation. Siyempre po, eh. oo. Pero hanggang 10% ka lang kapag ka individual donors. Oho. Ngayon, pagka halimbawa corporate donors, hanggang 5% ka lang. Mas mababa Doon sa pala. donor. Opo. Ang tanong ngayon, yung bang income classified na donor sa kung isasangkot natin halimbawa yung kahulugan ng foundation na kanyang isinumite sa SEC. So, kailangan ninyong kailangan ninyong busisiin yun. Kasi halimbawa, yung kita niya po sa YouTube, kita niya sa Facebook, kita niya sa mga social media So, account. di magpatawag ka ng congressional inquiry dito, sa programang ito. Para tawagin mo yung gusto mong tawagin mo yung BIR. Halimbawa kung ganun, yung kita na ganun, tapos pinasok mo sa foundation, na tatanggal ba yung income tax nun? Hindi nga, tinatanong ko nga kung makaklasify na donation yun, income yun eh. Kasi sa batas natin, pagka income, magbayad ka ng income tax. Yes Bago mo po. ipasok. Ang income tax natin, 30%. Opo. O ngayon, kung sasabihin mo exempted ka, tawagin natin ang BIR. Mr. BIR, Oo nga naman. alam ko merong patakaran kung paano ang isang foundation ay exempt sa pagbabayad ng tax. Halimbawa, Opo. o di, igagayad tayo ng BIR. Siguradong meron naman silang mga patakaran dyan eh. Di ba? Ay, gaya- ngayon, kung lumitaw halimbawa, hindi po pwedeng maging donation yan. Income po yan. O papasok ka ngayon. Oo. O income po pala yan. Nagbabayad po ba? Tingnan natin yung financial statements nila. Yung audited financial statements. Hindi ba yung Rapid Tulfo in Action nagsimula 2018? O 2024 na ngayon, ibig sabihin, 6 na taon na nakararaan. Opo. Oo. O edi ngayon, pasampinan mo yung audited financial statements niya for the last 6 years. Okay. Makikita mo ngayon kung magkano yung... Ibinayad niya, no? At pagkatapos, donor ba yan o income? Kasi diyan mo makikita yung iyong yung calculation mo nga na pinakita nung nakaraang Programa natin. programa natin Posibleng na makinikita niya sa... ang range niya is between 2.4 $2.4 million million US up opo. to Mga ganun po. kaya nakuha natin ang range parang naglalaro sa 24 million pesos a month. Yan, opo. Donation ba yan o income? Yan ay tatanong mo sa BIR. Oo. No, ngayon, pag sinabi ng BIR, hindi po. Ganito po kasi yung classification niyan. Oo. Hindi po pwedeng magiging donation yan kasi po ang donation ganito po. Ang may exempt kasi yung donor hindi yung foundation eh. Ganun May pala. exempt ka kasi tinuring na nila na advance mo yun eh. Yung nag-donate ang ma-exempt. May tax exempt sa exemption. pagbabayad ng i-consider mo na kasama sa ibinayad mo na na tax. Pero hindi yung foundation pagkakaalam ko Opo. So yun ho pala yun, ano ha? Ewan ko lamang kung, kasi kung sila ba'y tumatanggap din ng donasyon. Kasi di ba meron din mga donor galing sa abroad eh. Di ba? Yung mga foreign donor, kung meron din ba silang tinatanggap na ganyan? Oo, pero kailangan nating usisahin din. Kaya kasi sa statement mo, makikita mo na yung donate mo, naibigay mo rin. Okay. Di ba? Kasi kapag ka yung donation mo, halimbawa, X amount, pagkatapos yung Binigay yung naibigay mo naman na pantulong sang-ayon sa objectives mo, 1/3 lang nun do. Di meron 2/3 naman na naiwan. Natitira, oo nga. Oo. Anong gagawin mo rito? Oho. Lalo pa po ito kung cash naman ang nakuha niyang kita sa social media accounts niya, di ba? Ayun. Kasi kung halimbawa, yung sabi niya, tinutulong ko po sa mga lumalapit sa amin dito. Mabuti po yun. Pero kailangan pong i-account nyo kasi ano po kayo foundation po kayo. At ino-audit po kayo, di ba? Meron po kayong external auditor, meron po kayong internal auditor. Mabuti pa. Yan po, sinasubmit nyo po sa SEC. Pwede nyo po bang bigyan nyo kami ng kopya? Ganun pala. Para mapag-aralan naman natin. Oho. Pabusisi rin pala ito, no? Palagay mo na, Son. Yung palang pera ng foundation, hindi pwedeng gastusin sa kung ano-ano.
Ang dapat lang kung saan nakaukol yung foundation. Yun ang sinasabi ko kasi yung objective mo. Objective. Doon naka ano yan. Hindi mo Kasi, pwedeng ibigay tingnan ito mo. sa mga ipang sweldo sa tao. Tingnan mo, Cultural and Educational Foundation. Opo. O siguro, nagbibigay ka ng scholarship. Ayan, Nagbibigay ka ng libro, mga pantulong pang sa pag-aaral. Di ba? Yung mga feeding programo sa mga bata. Yan ang kasangkot dun sa objective ng yung foundation. Oo. Kung sports naman yung foundation mo, Oh. namimigay ka ng mga bolang bola, pang-ping-pong, ng patayo ng- basketball, yes, opo. nagpapatayo ka ng basketball court, Yan, di ba? Tapos merong mga physical fitness kang inano sa mga manlalaro. Oh. Edi, kaugnay ngayon ng layunin ng pagkakatatag ng foundation. Ang tanong mo ngayon, o yung RTIA, Opo, ano oo. yung layunin? Tumulong sa mga nag-aaway na mag-asawa. Halimbawa, Oo. naghiwalay na O, ganito. gusto nating ang kanyang objective Oo. ay lalong pag-away-awayin ng may asawa at saka yung employer at saka yung manggagawa. At saka yung OFW, kung ano yung kanyang kinakailangan usigin niya yung mga agencies halimbawa. Oo. Kung merong ganong layunin halimbawa, ipakita niya na lahat ng kanyang mga ginastay ukol doon sa layunin na yon. Ayun. Kailangan malinaw yon. Ay, naku.